Muli po, isang pinagpalang araw po sa inyong lahat at sa oras po ito, taos puso po ako nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal na patuloy pong nagbibigay sa akin ng privilege, ng opportunity, na patuloy pong magamit ng instrumento na makapagbahagi po sa inyo ng kanyang insight salita po ng ating Panginoon na patuloy na magiging patnubay, gabay natin sa ating mga buhay, salita po ng ating Panginoon na patuloy magbibigay ng sapat na kaalaman patungkol sa kanyang kalooban at salita po ng ating Panginoon na patuloy magbibigay ng katatagan sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa panguna ng Banal na Espiritu at sa ngalan po ng ating Panginoon Yesus, nais ko po muling magbahagi sa inyo ng kanyang mensaheng entitled, The Power of the Blood of Jesus. Yan. Yung kapangyarihan po daw nung dugo ng ating Panginoong Yesus. Sa mensaheng ito, nais iparating ng ating Panginoong Diyos sa atin ang lahat, ang kahalagahan, ang kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoong Yesus. Ano po ba yung ibig sabihin ng dugo ng ating Panginoon Yesus kung ito ay hindi pa po natin narinig o kung narinig na po natin ito? Marami po kasing winawalang kahalagahan kapag sinabing dahil sa dugo ng ating Panginoong Yesus, tayo ay nabago. Dahil sa dugo ng ating Panginoong Yesus, tayo ngayon ay nabigyan ng kaligtasan, napatawad. Ayan po, ano po ba yung ibig sabihin kapag sinabing to the power of blood of Jesus? Ano po ba yung ibig sabihin nun? Ang ibig po sabihin nung dugo ng ating Panginoong Yesus ay yung pag-aalay ng kanyang buhay para lang po tayo mapatawad ng Diyos, para po tayo maligtas sa anumang kapahamakan at tayo po'y makalaya sa anumang kasalanan. Yung pong kahalagahan at kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoong Yesus, dapat po nating malaman at dapat po nating itong mapahalagaan. Marami po kasing tao yung hindi po talaga binibigyan ng halaga kapag sinabing dahil sa dugo ng Panginoong Yesus, tayo ay naligtas. Hindi po nila alam kasi wala po talagang sapat na kaalaman ng iba patungkol doon sa salita at kalooban ng Diyos. Kaya po, kung hindi po tayong mga tao, na hindi po natin sisiyasatin, hindi po tayo magkakaroon ng desire na hanapin, siyasatin ang kalooban ng Diyos, magiging pamilyar lang po yung mga salitang blood of Jesus, di po ba? Tinubos tayo ng kapangyarihan, ng dugo ng Panginoong Yesus, magiging pamilyar lang po tayo sa mga salitang ito, magiging useless lang para sa mga iba. Yung parang, salita lang to, pero hindi po nila alam. Ang salitang naisiparating po sa atin ngayon ng ating Panginoon Yesus ay sobrang makapangyarihan at kapag ito po ay talagang ating naunawaan, ito po ay ating pangangalagaan. Ayan po. What is the meaning of blood of Jesus? Ang ibig sabihin po nito ay ang ginawang sakripisyo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-alay niya ng kanyang buhay para sa ating kapakinabangan. Ayan po. Ginawa po ng ating Panginoon Yesus. Kasi po, in the Old Testament, yung mga tao na nagkakasala sa Diyos, yung mga taong nakakagawa ng mga bagay na hindi karapat-dapat sa Diyos, kailangan po nilang mag-alay ng mga hayop, depende po dun sa bigat ng kasalanan mo. Dahil po, noong panahon yon, wala pa po si Jesus. Kaya po, ang mga tao noon kapag nagkakasala, para malaman po natin, maunawaan natin kung anong ibig sabihin ng the power of the blood of Jesus, ganito po yan. Pag may kasalanan ka noon, in the Old Testament, kailangan mo mag-alay ng mga hayop. It depends dun sa kasalanan na nagawa mo. Kaya po, every time na magkakaroon po sila ng pagkakatipon upang mag-alay para sa kanilang mga kasalanan, nagdadala po yan ng mga hayop na magtutubos po dun sa kasalanan nila. But hindi po misa na lang nilang ginagawa yan. Every time po na magkakatipon sila, ginagawa po nila yan. Pero sa panahon natin ngayon, we are blessed. Kasi po, hindi na po pinapagawa ng Diyos sa atin yung ganong senaryo na kung tayo ay magkasala, maghahandog tayo, mag-aalay tayo ng mga hayop, hindi na po binigyan ng kapahintulutan ng Diyos yung ganitong pamamaraan. Dahil po, doon sa pag-alay ng ating Panginoong Diyos sa ating Panginoong Yesus, na siya po ang inalay niya para sa ikatutubos po ng ating mga kasalanan. Ngayon, hindi na po tayo nag-aalay ng mga hayop para sa ating mga kasalanan dahil si Jesus po ang siyang naging katuparan at naging kaloob ng Diyos sa atin
upang ang ating mga kasalanan ay misanan lang po na makapaghandog sa pamagitan ng pag-aalay ng ating Panginoong Diyos sa kanyang buhay, pag-aalay ng buhay ng Panginoong Yesus sa kanyang buhay. At when we accept Jesus Christ in our life to be Savior and our Lord in our life, yun po ang katunayan na tinubos na po ng Panginoong Yesus ang iyong pagkakasala. Ano po ba yung kapangyarihan at kahalagan ng dugo ng Panginoong Yesus o yung pag-alay ng kanyang buhay? Number 1, dahil po sa kanyang dugo o sa pag-alay ng kanyang buhay, tayo po ay napatawad. Sa Book of Matthew chapter 26:28, ganito po ang nasusulat. Book of Matthew 26:28, sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugo na ibinuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sino po nagsasalita nun? Ang ating Panginoong Yesus. Sabi niya, ito ang aking dugo, sabi niya, na inalay para sa ikapapatawad ng mga ating mga kasalanan. Di po ba? Yan po yung kapangyarihan at kahalagahan ng dugo o pag-alay ng Panginoong Yesus na kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Pangalawa, because of the blood of Jesus, we are saved. Ayan po, tayo po ay naligtas ngayon dahil sa makapangyarihang dugo ng ating Panginoong Yesus o sa pag-alay ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Sa Book of Roma, chapter 5, verse 9, ganito po ang nasulat. Book of Roma, chapter 5, verse 9, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Ayan po. Because po doon sa ginawa ng ating Panginoong Yesus, na pag-aalay ng kanyang buhay, dahil sa kanyang dugo na dumana, tayo po ngayon ay naligtas doon sa puot ng Diyos. Ayan po. Pangatlo, we are redeemed because of the blood of Jesus. Ayan po. Book of Efeso, chapter 2, verse 3, ganito po ang nasusulat. Book of Efeso, chapter 2, verse 13, ngunit ngayon dahil sa inyong pakikiisa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo ay inilapit sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Ayan po, dati po tayong malayo because doon sa paggawa natin ng mga kasalanan, sa pag-disobey po natin sa Diyos at wala po tayong sapat na kaalaman sa kanyang kalooban. But because of the blood of Jesus, dahil sa kanyang pag-alay ng kanyang buhay, tayo po ngayon ay na-redeem, na napanumbalik po tayo muli doon sa relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Number 4, bakit po napakahalaga, napakakapangyarihan ng dugo ng Panginoong Yesus? We are set as free. Ayan po, tayo po ay pinalaya. Pinalaya po tayo ng Panginoon sa mga umaaliping kasalanan sa atin. And lastly, bakit po napakahalaga at makapangyarihan ng dugo ng ating Panginoong Yesus? Tayo ngayon po, because of the blood of Jesus, tayo'y gumaling at tayo ay luminis. Ayan po, yan po yung naisiparating po ng ating Panginoong Diyos sa atin kung gaano kahalaga yung dugo ng Panginoong Yesus at kung ano yung tunay na meaning na pag sinabing blood of Jesus, yun po yung pag-aalay ng kanyang buhay, pagsisakripisyo po ng ating Panginoong Yesus upang tayo po ay matubos sa ating mga kasalanan, maibalik po tayo muli sa ating Panginoong Diyos at magkaroon po tayo ng right relationship sa ating Panginoong Diyos. At lahat pong yan ay mangyayari lang po at magkakaroon lang po ng bisa ang kapangyarihan ng Panginoong Yesus kapag po isinuko natin ang buhay natin sa Kanya. Kapag po tinanggap natin ng buong puso ang Panginoong Yesus sa ating buhay bilang Panginoon at personal nating tagapagligtas. Doon lang po magkakaroon ng bisa at kapangyarihan ang dugo ng ating Panginoong Yesus, ang kanyang ginawang pag-alay ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Muli po, sa mumuting mensaheng ipinagkaloob po sa atin ng ating dakilang Diyos na banal, nawa po'y patuloy po tayong naliwanagan at patuloy po tayong bigyan ng tamang pangunawa ng Diyos sa mensaheng ito upang patuloy po nating bigyan ng halaga ang dugo ng ating Panginoong Yesus, ang kanyang pagsisakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. Muli po, sa Diyos lahat ang papuri, pasalamat, pagdakila at sa dakilang ngalan po ng ating Panginoong Yesus. Amen. God bless all.